Naglunsad ng libreng sakay ang lokal na pamahalaan ng Maynila. Hindi lang mga commuter ang natulungan, pati ang mga jeepney driver na problemado sa mahal na krudo. Para bigyan ng mukha ang balita, magbabalita mula sa Maynila, si Mobile Journal Arles de Los Santos. Arles. Pops J, ikalawang araw na nga ng libreng sakay program ng lokal na pamahalaan ng Maynila kung saan ang kinuha nilang mga magserbisyo ang original na hari ng kalsada, ang mga jeepney. Langan daw na bumiyahe si Jojit nung nagsimula na ang mega oil price hike sa diesel. Wala raw kasi talagang kikitain sa 13 pesos na minimum fare. At humigit kumulang 150 pesos kada litro ng diesel ngayon. Kaya buti na lang may libreng sakay program ang lokal na pamahalaan ng Maynila at sila ang kinuhang magserbisyo sa mga mananakay. Wala ng mga 500. Dati 1,000 ngayon 500 na lang. Kalahati nawawala. Ang kita. Para gusto namin bumaba na yung diesel para maging normal lahat yung biyahe na. Taas ang diesel eh. 3,000 pesos noong una ang ipinangako ng LGU na arawang pasahod sa mga driver. Pero itinaas ito sa 3,500 pesos. 1,000 ang para sa tsuper, 1,000 ang para sa operator habang 1,500 naman ang para sa krudo. Nasa krisis tayo. At the end of the day, tayong mga tagalungsod ng Maynila ang magkikita-kita rin sa finance. Kahit dito man lamang sa ating lungsod, dito man lang, out of 1,600 LGU sa buong Pilipinas, dito man lamang yung mga mamamayan na sasakupan natin, na pinaglilingkuran natin, makaramdam na konting ginhawa, maibsan yung kinakarap nating lahat sa krisis. Kaya naman pagkagalak at pasasalamat ang naramdaman ng mga tsuper. Siyempre, hindi kami ganong pagod. Nakakatipid kami sa diesel. Meron lang kaming 5 ikot. May kalimitan, 10 ikot kami. Ang kakainin na diesel, abuti ng 2,000 hanggang 2,500. Ngayon, medyo 1,000 lang. May maiuwi ka, hindi katulad nung bumabiyahe kami, wala. Kahit pa paano, pangalawang araw ngayon, okay din, kaya lang, mga susunod na araw wala na. Ngayon, yung kikitain namin, papupunta rin sa bigas din yan eh. Natutuwa rin ang ilang mga commuter dahil kahit papaano ay nakatitipid sila dala ng libreng sakaya. Gaya ng graduating student na si Stephanie na ipinangutang pa ang budget ngayong araw dahil inabutan na ng petsa de peligro. Kaya napangiti na lang siya nang sabihing libre ang pamasahe ngayong araw. So actually, parang mas naging convenient din sa amin, hindi ko in-expect. Ano na, petsa de peligro. So basically, ayan, kahit paano yung pandagdag sa pangkain, then sa panggastos ko. Ayun. Pops J, sinusulong ng transport group na Manibela na kung maaari ay gawing nationwide ang libreng sakay program gaya nga ng ginagawa dito sa Maynila. Kasi Pops J, no, kamakailan lamang actually, itong linggo na ito, no, matatapos na ang klase ng mga estudyante at nangangamba sila na baka nga wala na sila halos kitain sa paparating pang mga araw. Pops J. Arles, hanggang kailan daw tatagal ang programang yan ng Manila LGU? Pops J, nagsimula ito kahapon March 30 and then ngayong araw March 31 and then walang biyahe bukas dahil ang Miyerkules Santo na pero magpapatuloy ito hanggang April 6 to 8 sa susunod na linggo. Arles, paano makukuha ang pera at yung 1,000 piso para sa driver, sapat naman daw ba sa kanila? Pops J, alam mo, yung proseso dito ay simple naman, no? Nakapanayam natin yung mga tsuper ayon din, no? Sa mga kasama nila na miyembro ng Manila Traffic and Parking Bureau. So sasamahan nila Pops J itong mga tsuper sa kanilang pagbiyahe at pag-ikot sa kanilang mga ruta and then after ng kanilang pagbiyahe kagaya ng araw na ito kung mga 5 p.m. ay tapos na yung kanilang biyahe dito mismo sa gilid dito kung saan nandun yung mga MTPB ay ibibigay na agad-agad yung pera para nga sa kanilang arawan nakita ngayong araw. Arles, may mga jeepney driver daw bang hindi nakasama sa programang yan? Pops J, hindi pa natin nakukumpirma kung may mga tsuper na hindi nakasama sa programa, no? Pero ang makukumpirma natin, Pops J, ay mayroong mga hindi bumiyahe. Ayan yung dahilan kung bakit yung dating 3,000 na arawan na ayuda ay naging 3,500. Kasi yung ginawa nila, Pops J, ay ginawang offset. So dahil mayroong nakalaang pondo kahapon at hindi yun naubos, inilagay yung pondo na yun para sa paparating na araw pa sa aming araw ngayon para nga mas makaluwag-luwag sa mga gastusin at sa taas ng presyo ng petrolyo yung ating mga kapatid na tsuper.
Carlos, anong ruta nung mga may libreng sakay? Pops Jay, alam mo, napakarami, no? Parang humigit kumulang 20 mga Joda, yung ka-partner o yung kasama nga ng lokal na pamahalaan ng Maynila, no? Dito, yung sinakyan natin, Pops Jay, yung mula Gastampide, Divisoria, and then meron din sa Quiapo, meron sa Pandacan, meron din sa Paco, at meron din doon sa may Tayuman area, no? Marami talaga, Pops Jay, at sa pakikipanayam natin sa ating mga kapatid na commuter ay napakalaking tulong daw nito para sa kanila. Lalo pa yung iba ay papunta na sa mga terminal para lumuwas sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Mobile Journal Arles de los Santos.